Nako, heto na po mga kaubayan, surrender si Lacson, nag-resign na. Aba, nagtatanong po mga kaubayan, Senator Ping Lacson gusto nang mag-resign, di kinaya ang ginawa ni Senator Bato at Senator Alan. Ayan mga kaubayan, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yan, ito muna. Pasadahan po muna natin itong mga nagtitrending na balita dito po sa social media. At eto nga no, ito po yung pahayag ni PNP Chief Nartates mga kaubayan, Nartates Jr. Gusto ko lang pong bigyan ng reaction to mga kaubayan kasi gusto kong i-remind, no? O gusto kong sabihin dito kay PNP Chief Nartates na kung siya ba ang nasa kalagayan ngayon ni Senator Bato, gusto niya rin bang gawin yung sinasabi niya ngayon? O ito po kasi yung sinasabi niya mga kaubayan, no? Senator Bato knows better than anyone the weight of the uniform and the oath our officers take to uphold the law, no? Just as our men and women in uniform honor his legacy as their former top cop, we ask that he honor their current duty by cooperating fully. No, makipag-cooperate daw siya Senator Bato de la Rosa sa kanila mga kaubayan. Okay? Okay lang naman. Okay, sabihin natin magpa-cooperate. Pero dapat batas ng Pilipinas ang paiiralin nyo. Hindi po batas ng ICC, no? Kasi kung ikaw man, Nartates Jr., no, PNP Chief Nartates Jr., no, kung ikaw man ang nasa kalagayan ni Senator Bato, I think hindi mo masasabing sumuko ka na, 'di ba? Makipag-cooperate ka na sa amin sa ICC. Hindi mo pwedeng sabihin 'yun Kasi alam mo sa sarili mo na tama ang ginawa mo dito sa Pilipinas. Kung for example, kung may doubt ka na hindi tama yung ginagawa mo, pero dito ka pa rin lilitisin, no? Sa Pilipinas. Madaling sabihin para sa inyo na sumuko ka na para kay NBI Director Matibag, no? Susuko ka o aarestuhin ka, no? Walang hiya naman Matibag, no? Kung ikaw ba ang nasa kalagayan ni Senator Bato de la Rosa, ginawa niya lang yung tungkulin niya bilang opisyal ng gobyerno, bilang PNP chief, di ba? Ang hirap kasi sa inyo, kayo, for example, Senator Nartates, PNP chief siya, di ba? Sino po ba ang nag-aano sa inyo, nag-uutos ng nagko-command sa inyo? Di ba si President, ang presidente po ang nagko-command? Nasaan po ba si former President Duterte? Di ba? Sabi nga ni former President Duterte, ako ang mananagot, di ba? Sa mga nangyayari sa ating bansa. Huwag niyo nang pakialaman yung mga pulis. Dahil ginagawa lang nila yung kanilang tungkulin, di ba? Pero dapat nasa batas. Okay? Naaayon sa batas. Kasi nga ini-splice nila yung mga sinasabi ni former President Duterte, no? Sinasabi nila na pag bumunot, barilin agad mga kaubayan, no? Yung mga adik, barilin daw agad. Hindi niyo kasi binubuo yung istorya no? Pag lumaban, no? Unahan nyo na, kaysa kayo pa ang magurgor, di ba? Tapos yung mga tukhang, hindi po nila naiintindihan yung tukha. Pero dito po tayo mag-focus mga kaubayan kay Nartates, no? Nartates, Matibag, kay Torre, no? Kung kayo ang nasa kalagayan ngayon, no? Ni former PNP Chief at Senator Bato de la Rosa, no? Gusto niyo bang isuko ang sarili niyo sa ICC? I think mahirapan kayo, no? Mahirapan kayong isuko ang mga sarili niyo. For example lang kung kayo ang nasa kalagayan ngayon ni Senator Bato de la Rosa. Alright, ano pong masasabi niyo dyan mga kaubayan? Just comment down below. At eto nga mga kaubayan, no? Senator Bato de la Rosa is now a global manhunt target. Ayon po yan sa DOJ, no? Kinonfirma na po
dahil po sa Interpol Red Notice, mga kababayan. Nako, may nag-comment ka, mga kababayan, no? Paano-ano pa kayo? Global manhunt pa kayo. Nandyan lang naman pala sa Davao, mga kababayan, no? Puntahan nyo na doon sa mga sa Davao, mga kababayan, na magkaalaman na. Diba? Puntahan nyo na. No? Na magkaalaman. Sa Davao kasi nagtatago ngayon, sabi ng ating mga kababayan, no? Si Senator Bato ay nasa Davao, mga kababayan. Bakit pa global manhunt pa kayo? Ha? Kung talagang gustong-gusto nyo, di ba? Gustong-gusto nyo ma-arresto, di ba? Ito pong si Matibag, no? Gustong-gusto nyo ma-arresto si Senator Bato. Bakit hindi mo puntahan sa sa Mindanao? Pumunta ka. Ikaw mismo ang umaresto. Ha? Huwag mo nang iutos. Ako naman, para naman gaya ni Torre, di ba? Siya po ang pinuno ng pag-aresto kay former President Duterte. Siya ang namuno. Ikaw ngayon, Matibag, ikaw pala ang namumuno ngayon sa pag-aresto dito kay kay Senator Bato de la Rosa. Dapat ikaw din ang mag-serve ng warrant sa kanya. Patunayan mo. Huwag puro yung bunganga mo lang yung mabilis, no? Maaanghang palagi ang mga salita ni Matibag pagdating po kay Senator Bato de la Rosa. Ayan, mga kababayan, at eto kung sa Pilipinas, mga Pilipino po ang tinutugis ng ICC, no? Grabe ICC, tinutugis ang mga Pilipino sa Pilipinas. Pero sa ibang bansa, mga kababayan, ito po ang nangyayari, Ano pong sabi dito? Russia naglabas ng warrant of arrest laban sa mga opisyal ng ICC. What? Diba? Akala ko ba ang ICC ay para sa lahat? Diba? Pinipili nyo lang yung mga bansa na maliliit na hindi kaya lumaban sa inyo. Ito, Russia, mga kababayan. Bakit hindi nyo hulihin yung leader ng Russia? Yung presidente ng Russia, di ba? Pinahuhuli ng ICC. Hulihin nyo ngayon yung ICC nang kayo ang mahuli sa Russia. Kung ganun ba rin naman ang ginagawa ng Pilipinas? Sasabihin ni President Bongbong Marcos Jr., di ba? Nagdi-deny po sila It is not politically motivated, no? Walang kinalaman sa politika yung pag-kidnap, pag-aresto kay former President Duterte. Kung wala palang kinalaman, bakit hindi tayo manindigan, no? Bakit hindi tayo manindigan? Kasi tayo ay may sariling soberanya. Tayo po ay malayang bansa, mga kababayan. Kaya nga tayo mayroong Independence Day kasi tayo po ay malayang bansa. Hanggang gayon ba naman, mga kababayan, tayo ay alipin pa rin ng mga banyaga sa sarili nating bansa? Di ba? Klarong-klaro yan, mga kababayan. Bakit? Mga Pilipino ba itong mga ICC? Hindi. Diba? Sila po ay mga banyaga na dinudungisan at dinudumihan po at hindi nire-respeto ang sarili nating justice system. Wala naman kaming problema kung arestuhin nyo si Senator Bato. No? Wala namang problema dyan. As long as Philippine court, Philippine law, and follow the Constitution. Diba? Yun lang po ang hinahangad ng taong bayan. Pati na rin po kay former President Duterte. No? Dito sa sarili nating bansa, sarili nating hustisya, huwag tayong magpaalipin. Diba? Sa mga foreigner na ito. Tapos na po ang era. Tapos na po yung panahon ng kanilang pananakop, mga kababayan. Diba? Tapos na po yung colonization. Tayo ay malaya na sa kanila. Pero bakit ang administrasyong ito, mga kababayan, ay pilit tayong gustong maging alipin? Tayo patuloy ang gustong maging alipin, no? Sinasabi ng ICC, for example lang, ganito ang nangyayari. Hindi na kayo membro. Hindi na kayo membro ng ICC, wala na kayong pakialam sa inyo. Hindi. Kayong magliti sa amin. Alipinin nyo kami sa sarili naming bansa. Walang hiya kayo. Ay, nako. Sana maintindihan po itong mga hinayupak, no?
Sana maintindihan po nila na kasi tingnan mo mas masahol pa po ang ginagawa ng mga terorista dito sa ating bansa. Kung makahuli ba kayo ng terorista, mga teroristang makakaliwa, pag nakahuli ba kayo, kaya nyo po bang dalhin yun sa ICC at doon din ilitisin? Hindi, kasi sasabihin nyo, gumagana po ang ating hustisya sa Pilipinas. Gumagana naman pala. Bakit nyo dinala si former President Duterte? Di ba? As simple as that, hindi nyo maintindihan. Grabe naman. Anyway, eto na po mga kababayan, pasadahan na po natin yung video, nag-iinit lang tayo video patungkol po kay Lacson. Aba si Lacson mga kababayan gusto nang mag-resign. Ito pakinggan po natin to. Pasok ka. Ito naman si Senator Ping Lacson, masyadong pa-importante. Kung nafe-feel mo na para bang gusto mo na mag-resign, mag-resign ka na. Wala na problema yan. Okay lang sa amin yan. Di ba? Napakalaki ng ginawa mong perwisyo sa sambayan ng Pilipino. Ikaw ang inaasahan na tutunton dyan sa Blue Ribbon Committee. Talagang tutumbukin yung mga mastermind. Anong ginawa mo? Stage mo ang hearing doon sa iyong partial committee report. Yan ang problema sa iyo, Ping. Kesyo, minsan nag-iisip na akong mag-resign dahil siya nangyayari. Mag-resign ka na, hindi ka kawalan. Isa ka pa sa pasweldohang wala namang pakinabang sa sambayanan. Sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa magsusumahan sa ating community. Yung join button, nandiyan lang ho sa baba. Pakinggan ho natin at sabay-sabay nating balagbagin itong si Ping Lacson dito sa interview niya sa Storycon. Panoorin ho natin mga kababayan. Yay! Gamas kay Ed. At this may be late in Pakinggan nun natin magbulahan yung magkakanaratibo. Magkakanaratibo to coming, pero nakikiramay ako doon sa pagyaon ng ina ni Ami. Thank you, Senator. Thank you for joining us, sir. First, let me get something out of the way first, Senator, which producer wanted me to clarify. Meron na po ba kayong committee now that you are no longer in charge of the Blue Ribbon? Wala pa. Ongoing yung the organization ng committee namin. No? Ina-elect kasi sa floor yan. What have you asked for? Wala. Biniro ko lang si Senate President Alan. Sabi ko, parang fishing na rin ako sa information. Sabi ko, kung hindi babalik si Bato, bigyan mo na sa akin yung public order. Pero that was threat in jest. No? Para at the same time, I was trying to pick his mind, pick his brain kung babalik ba ulit sa Bato para bumoto kung sakali. I mean, safe to say naman, Senator, that we won't be seeing back in Senate premises at this point, no? Because there's a manhunt going on and they are applying for an Interpol red notice. So I think medyo Regina. We have yet to see that, ano? Kasi gusto kong tanungin to kay Director Matibag, Director Melvin. Kung maulit yung senaryo na pumasok, alam ba, binabahuli sa isang sasakyan, biglang nagtatakbo papunta sa session hall, anong gagawin nila? Yan. Senate premises. Even after the session, nasa Senate premises, gusto kong tanongin anong action ang gagawin nila? Kung sakaling dumating yung pagkakataon na bumalik, kaya nga, yun ang actually subliminally, yun ang iniisip ko noon, nung sabi ko kay Senate President Alan na kung sakaling hindi, kasi na-elect na siya. Siya yung unang-unang chairman ng committee na na-elect, nato siya, public order. So yun ang biro ko sa kanya. Pero at the same time, sabi ko subliminal, gusto ko makita ang reaction niya kung meron bang plano bumalik si Bato. Just in case, kasi remember, napaka-precarious ng kanilang numero, di ba? 12-11. Pero ito po ang magandang tanong mga kababayan. Ito, ibabalik ko po yung tanong dito kay Senator Lacson mga karibin natin. Bilang isang senador ng Pilipinas at bilang isang senador na kasamahan ni Senator Bato de la Rosa, ano ang gagawin mo kung babalik dyan si Senator Bato? Kasi sabi po ni Senator Robin Padilla, ay proprotektahan ko yan. Senador yan ng Pilipinas Kasamahan ko yan Maging minority pa man yan o majority, ipagtatanggol ko yan. Kasamahan natin yan senador yan Ngayon, ikaw ba, Senator Ping Lacson, gagawin mo ba? Ipagtatanggol mo rin ba sa Senator Bato? For example lang dahil isa ka rin namang senador ng Pilipinas.
Kasi kung hindi mo ipagtatanggol si Senator Bato, mga kababayan, mas senador pang tingnan, ha? Mas veterano pang senador, ha? Si Senator Robin Padilla kaysa sa inyo diyan. Minsan na pong nangyari, mga kababayan, na may aarestuhin senador at yun po ay inilagay sa protective custody. No? Kung maaalala po natin, mga kababayan, and the video is circulating online, no? Ang pag-aresto po dito kay former Senator Trillanes, no? Pinigilan po yung pag-aresto. Gagawin nyo rin po ba yan, Senator Ping Lacson, or pababayaan nyo na lang itong si Senator Bato? Diba? I think pababayaan no? Yun ang naiisip ko ngayon. Ewan ko pa rin kung anong gagawin niya. Pero yung thinking ko ngayon, wala siyang pakialam dito, no? Alam mo, maski it takes 13 votes to replace a sitting Senate President. But it only takes a majority number para makontrol yung Senate. Meaning, chairmanship ng mga committees, lahat ng motions, lahat ng galaw sa Senado, makokontrol ng 12 in case nabanggit na rin ni Senator Erwin ito na isa lang ang tumawid, magiging 12-11 in terms of the now minority bloc. So kung nandiyan si Senator Bato, hindi magiging 12-11 kundi 12-12. At kung halimbawa dalawa yung tatawid, nagiging 13. Pero yun nga yung gusto kong tanungin kay Director Matibag. In case na mag-deja vu, o maulit yung ganong pangyayari na biglang dumating si Senator Bato dahil merong threat sa leadership ng Senado, anong gagawin nila kung nasa loob ng session hall si Senator Bato? Pero sir, Nasa loob ng Senado, huwag na yung session hall. Nasa loob ng premises ng Senado, nasa office niya, o nasa office ng Senate President. Kung saan man, nasa loob ng premises ng Senado, ano yung gagawin nilang aksyon? Dapat malinaw sa kanila yun. Pero sir, let me also turn that question around. Kung si Bato bumalik for any reason, whether to vote on a new Senate President, Wala namang problema, speculation lahat ng mga pinag-uusapan nila na yan. Pero eto, kahit na nga maka Duterte tayo, sa tingin natin hindi na magpapakita si Senator Bato diyan. 'Di ba? Ika nga, pagka nagpakita pa siya ng isang beses pa diyan, ano na 'yun? Parang meron ng mali kay Kabubuhan Senator na. Bato de la Rosa. Kabubuhan alam na niya yun. Talagang in full alert ang mga otoridad kahit na naglipa yung mga adik, yung mga masasamang elemento sa kalsada, nakawan, di ba? Mga kalokohan sa kalsada, ang minamanhat nila si Senator Bato de la Rosa. Sabi nga, mga kababayan, sa isang post, no? Si Senator Bato, dati ang hinahabol ng mga adik. Na ano natin yan, na witness po natin yan. Talagang habulan talaga. Putukan talaga. War on drugs nga, di ba? Senator Bato, dating humahabol sa mga adik. Ngayon, hinahabol ng mga adik. Aba, totoo kaya yan, mga kababayan? Mga adik ba yung humahabol ngayon kay Senator Bato? Kasi yung mga hinahabol ni Senator Bato dati, mga adik. Ngayon ang humahabol daw kay Senator Bato ay mga adik na, mga kababayan. Grabe, no? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga karibin natin? Just comment down below. At syempre, huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.